Good morning! Magandang umaga! It's our young people service for this morning. And of course, we are on Taglish. And the young people of Victory Christian Fellowship Coronadal will display the glory of God. Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Magsasawa, lumapit sa iyo. Araw at gabi sa buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Ako magsasawa, lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Saya-saya ng puso ko ito. Damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y maapaw sa buhay ko. Di ko kaya mabuhay kung wala ka sa piling ko. Magsasawa, lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kahit saya-saya ng puso ko nito. Damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y maapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawa, lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kahit saya-saya ng puso ko ito. Kahit saya-saya, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawa, lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko.
Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon! Tayo mga young people, sinasali ko na yung sarili ko. God is calling us to praise Him and worship. Our Lord, our God is Spirit and in truth. Dakila sa mundo, ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mga young people na ibinigay mo sa ministering ito. Ngayong panahon
Sila ay iyong gagamitin para sa iyong kaluwalhatian. Tinataas po namin ang Taglis service na ito, believing that you are the God who will reign. It is you whom we need, for you are always the source. Thank you, Lord, for your move. We believe that you are going to be magnified. You are going to be glorified upon our service today. We bring back all the glory and all the praises. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. We praise God for this Sunday, the day of the Son, believing na ang lahat ng mga ginagawa ng buong churches sa buong mundo ay ang pag-celebrate ng buhay pagkatapos ng resurrection. Pakisabi sa katabi mo, welcome to a new you. So this is Taglish, and we want the world to know that we have our young generations, yung mga young people natin, no? Nagpapasalamat tayo for God really is preparing our young people in this ministry, for somehow this is their year, no? Ito yung panahon ng ating mga young people. So sa lahat ng mga young people na andito ngayon, ipalakpak ang ating mga kamay at ipadyak ang ating mga paa, for God will move and God will use you for His glory today. So nagpapasalamat tayo for the topic, God's new creation. Tayo ay binago na ng Diyos. Na-mention kanina ni Pastora on how the conversion of soul into Paul. At ngayon ay maririnig natin yung mga pagbabagong nangyari at patuloy na ginagawa ng Panginoon sa ating mga young people dito sa ministering ito. So, let's welcome the word and the message for the prepared one, because we are being commanded by God to be prepared always, right? Because heaven is waiting for us, and heaven is a place prepared by God to His prepared people. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Okay, good morning everyone. Thank you so much Pastor Raymond for the introduction and for recapping kung ano yung natutunan natin kanina sa morning message or morning sermon. And as one of the young people of this VCF Coronadal, I am so blessed to be able to share everything, or not everything kasi nga limited lang yung time na nabigay sa amin, but to be able to share partially ang mga natutunan din namin dito sa ministry nito. Kasi nga, katulad ng physical body natin, kapag kumakain tayo, excuse me sa mga kumakain, kapag kumakain tayo, hindi pwede na hindi natin ilalabas yung dumi sa katawan natin kasi malalason tayo. Ganon din spiritually. Kapag kumain tayo, nabusog tayo ng salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi natin i-share kasi sa kingdom ng Panginoon, kailangan sharing ang lifestyle natin. So, my topic for today is, God-given topic is all about the result of the resurrection of Christ. Katulad nga ng sinabi ni Pastora Marlene kaninang umaga, di ba? Na madami sa atin, nakita naman natin, napakarami ang nag-attend noong Holy Week. Pero, hindi kasi number yung tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang result ng pagpunta natin, result ng one whole week na celebration natin, na pakikinig natin sa salita ng Diyos. God is looking at the result because God is the God of result. Katulad din naman sa atin, hindi naman maganda na nagturo tayo sa ibang mga tao, or di naman maganda na, halimbawa, nagtanim tayo. Hindi naman maganda na hindi tumubo yung tanim natin at hindi namunga. Kasi kapag hindi yan namunga, puputulin yan kasi nga walang kwenta. Ang mga puno na hindi namumunga, ang mga puno na hindi sinuserve kung ano yung purpose nila. And same goes with us. Kailangan tayong mamunga at kailangang may result, yung resurrection of Jesus Christ. Are we all resurrected? Amen. We are all resurrected. And I hope that
every one of you who are watching are also resurrected because according to the book of 2 Corinthians 5:17, God said, if we are in Him, we are a new creation. So today, I will focus on Romans chapter 7 and Romans chapter 8. As a little testimony, kasi nga kakatapos lang ng Holy Week natin, something was resurrected in me. Kasi nga yun dapat yung purpose, may ma-resurrect sa atin. As a testimony, I lie low in sharing the gospel to my friends or classmates sa Jensen because of sa shyness, nahiya ako. Pero that resurrection day, God spoke to me. God talked to me as I talked to Him. Sabi niya, i-convert ko ba or ipagpapalit ko ba yung ilang taon na nag-serve ako sa Kanya? Ilang taon na sinacrifice ko yung mga dapat kong isacrifice para sa Kanya? Yung ilang taon na pakikinig ko, pag-aaral ko ng salita Niya? Isa-sacrifice ko ba yung ilang taon na yun, especially during the quarantine, during the 195 nations, praying for 195 nations during the COVID? Isa-sacrifice ko ba yun lahat para lang sa mga kaibigan or para lang sa mga tao na kakakilala ko pa lang, kakakilala ko pa lang sa kanila, they are my new friends. Isa-sacrifice ko ba lahat nun? Hindi. Kasi kung isa-sacrifice ko, ipagpapalit ko yung ilang taon na nakilala ko ang Diyos para lang sa kanila, I am a fool. Napakatanga ko kung ginawa ko yun. So, I ask God to resurrect the boldness in me, the fire of serving Him, the boldness of sharing the gospel to the people surrounding me. And He did. Because God is the God of answered prayers. Okay, so Romans 7. The Romans chapter 7 talks about the law. Pag sinabi kasi nating law, automatic pumapasok sa isip natin, pangit. Kasi nga law, under the law, hindi maganda, ganyan. But according to the Romans 8, if babasahin natin ng 7 and 8, merong dalawang klase ng law. First is the law of sin and death. Yun nga yung dangerous or yung bad law na hindi natin gusto na mapabilang muli. Kasi dun tayo galing. Excuse me. Number 2 is the law of spirit or what we call the grace of God. It is the good law. And yun yung law na tinanggap na natin ngayon. Yun yung grace of God that gave us life. So the Constitution of the Philippines stated that rights or law is naturally inherited by everyone who has life, may it be unborn or currently living in this country, bearing nationality. It is not granted by any states, but it is already existing the moment life begins, and it only stops when life ends. According to Romans 7:1, that law is binding on a person only as long as he lives. That is the reason why meron tayong death, burial, and resurrection. The moment we are born in this world, we are already under the law of sin and death. So my key verse for today is Romans 7:6 in Tagalog version. Pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan. Ang lahat ba ng mga kausap ko dito ay malaya na? Amen. Pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan. Dahil namatay na tayo sa kautusang ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Did you receive the life that the Holy Spirit gave you? So in order for a criminal or a person deprived of liberty to be released from prison, they must serve their sentence. They must be rehabbed if ever they violated the RA 9172 or 9162. They must change and be a new person. They need to live a new life suited for this society. Kailangang bago sila i-release, kailangang ma-serve muna nila, mabayaran nila yung mga sentence nila, bago sila ma-release and pwede nang mamuhay kasama ulit ng mga tao dito sa society. Now, in order for us to be free from the first law, which is the law of sin and death, we need to die from our flesh, we need to die from our sinful desires, and we need to die from our past or our old self.
That is the requirement that God has given us. If the love of God is unconditional, remember that the freedom, the new life in Christ is conditional. Kailangan may i-barter ka. Di ba nga kung bibili tayo sa mall, kailangan mo ng pera. Hindi ka pwedeng lumabas ng mall with all of your groceries and all of your mga shopping mo if hindi ka nakabayad. Bartering yung tawag doon. And ganun din sa Panginoon. If we want to live a new life, if we want to live a resurrected life, kailangan may ibabarter tayo. Saan ka nakakita na hari ng buong mundo gustong kunin sa atin yung lumang tayo at papalitan niya ng bago? 'Di ba? Siya yung malulugi. Sa atin yung anong Tagalog ng ginansya? Ganansya. Sorry. Sa atin yung ganansya. Siya yung nalugi sa ganong klaseng pamamaraan. Kasi nga kukunin niya sa atin yung lahat ng pangit, lahat ng mabaho, lahat ng hindi maganda, kukunin niya, tapos papalitan niya ng bago. Ganon yung mindset ng Diyos. Pero, hindi siya nalugi. Kasi nga, kahit balik-tarin man natin ang mundo, siya ang nagmamay-ari. So, law is not bad because according to Romans 7:12, so the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. Katulad nga ng sinabi ko kanina, there are two types of law. The law of sin and death and the law of spiritual life. So, yun nga kasi 'di ba ang mindset natin kapag born again na tayo or kapag nakikinig tayo dito, ang mindset natin na hindi nga maganda yung law, na lahat ng under the law pangit, mga ganun yung mindset natin. But then, na-open yung mata ko nung binasa ko nga to kagabi in Tagalog version para mas maintindihan po ninyo. Pero sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. Bakit? Kasi nga, ang kautusan ay ang salita at ang salita ay Diyos. At ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay matuwid. Kahit anong sabihin pa ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yan ang katotohanan. Law is the word of God, katulad nga ng sinabi ko, and the law is not bad. What's bad dito sa atin is sin. Yun yung bad, hindi ang law. So law is not death, but law gives verdict to the sin a person committed, resulting to death as punishment. Remember that verdict and punishment are both different things. Pag sinabi nating verdict, yun yung hatol. Pag sinabi naman nating punishment, yun yung kaparusahan. So the law gives hatol or verdict sa sin na ginawa ng tao at yung sin na yun yung bumibigay ng buhay sa death. So the punishment of sin is death. Ang hatol or ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Verdict gives power or enablement to punishment. But law gives power to death because without law, there is no sin resulting to death. So the problem here is not law. Yung problem dito hindi yung salita ng Diyos. Kasi nga ang salita ng Diyos ay Diyos. Kailanman hindi naging problema ang Diyos. Ang problema dito ay ang kasalanan na ginagawa ng mga tao. Therefore, a person living under the law has death, but a person living under the grace of God has life. Remember, apart from the law, sin lies dead. In Romans 8, the whole chapter 8 talks about life in the Spirit and the love of God. Now, why did God give us life? Why did God give us hope through His resurrection? Bakit niya pa pinahirapan yung sarili niya dito sa mundo para lang sa atin? Sino ba naman tayo? Napakaliit lang natin na creation dito sa mundo. Mas malaki pa nga yung baka sa atin eh. Mas malaki pa nga yung hippopotamus, yung rhinoceros kaysa sa atin. Pero bakit tayo yung binigyan niya ng buhay na walang hanggan? Bakit hindi yung mga hayop dyan sa gilid-gilid? Ba't hindi yung pantat dun sa baryo namin? Ba't hindi yung mga kambing? Ba't hindi sila nga, anong sasabihin mo, gagawin nila eh. Di ba ang mga aso, kapag trinain mo yan,
Pag anong sasabihin mo, gagawin nila. Sila nga obedient sila, tayo hindi. Pero bakit sa atin binigay yung eternal life? Because we are created in God's own image and likeness. Tayo yung binigyan niya ng eternal life because we are His chosen people, His beloved. Why did God give us His name and adopted us as His sons and daughter? Because of His love. Remember that being a child of God, being an adopted child of God is a very big privilege para sa atin. Hindi yan basta-basta. Katulad nga ng faith, faith is our currency sa langit. Kapag ka may faith ka dito, kahit wala kang physical money, pag may faith ka, lahat-lahat na provide. Lahat-lahat binibigay ng Diyos sa atin. And that is through His name, through the authority that He has given us. We are so blessed to know that the authority that God gave us we can rebuke the devourer through His name, through His authority, not by our might. We can cast out any demons kasi nga yung authority binigay niya sa atin. And that authority is because of His love. Why did God set us free from the bondage of corruption? Because of His love. But that's not only because of His love. He set us free from the bondage of corruption, from the bondage of death. Kasi nga, if hindi niya kinuha yung corruption na yon, if nakabenda pa rin tayo, hindi tayo free. Hindi natin siya masaserve, hindi natin magagawa yung mga gusto niyang gawin, hindi natin siya mabibigyan ng praise, ng glory, ng worship, if hindi tayo free. He set us free first. And that freedom is the sign that Jesus loved us. Remember, love is not a feeling. It is a choice that God made willingly despite the despite the payment that He must pay. May kabayaran ang love, syempre. Kung binibigyan tayo ng Diyos ng unconditional love niya, that unconditional love ay binayaran niya. Kaya nga libre na sa atin. Kasi binayaran niya muna bago niya binigay sa atin. That's the powerful gift that God gave us. And as my second key verse is in Romans 8, verses 38 to 39, sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas man o nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Remember, the moment God held you, the moment God held us, He will never let us go because Jesus is the real forever. Lastly, Jesus fulfilled the law, Jesus killed death, and Jesus conquered the grave for us because He loves us. And I give all the glory to God for what He has done for us throughout our entire Resurrection Day, Resurrection Week, Passion Week, and throughout our entire life because we believe that God is able to do exceedingly beyond we can expect for and imagine. Glory to God. God bless you all. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Yung topic po namin ngayon is the result of the resurrection of Jesus Christ. And for me, the result of the resurrection of Jesus Christ is also the result of who I am, the resurrected me. Jesus Christ died for our sins. So ako, kailangan ko ding mamatay sa mga kasalanan ko. Pero not yung ako ang mamatay, kundi yung makasalanan kong sarili ang kailangan kong patayin. And pasalamat din ako sa Panginoon na nabigyan kami ng opportunity na mag-share din ng insights namin sa word na binigay sa amin ni Pastora. And isa din ako sa mga napili. And ayun nga, na pasalamat ako sa Panginoon na sa murang edad ko, na-reveal niya sa akin na totoo, na pag makasalanan yung tao, yung resulta is mamamatay ka. Pero ginawa niya yun, nagpakamatay siya para sa makasalanan natin so that we don't need to die for our sins. And pasalamat din ako doon na yung gawin na lang natin is mag-follow sa kanyang commands. And
Yung first verse ko nga, yung first verse na nabigay sa akin is John 14:16 to 19. I'll read it sa English lang. John 14:15 to 19. If you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth. The world cannot accept him because it either sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me because I live, you also will live. And yun nga, yung cause ng resurrection ni Jesus Christ is, yung result ng death ni Jesus Christ is, nabigay niya yung Holy Spirit sa atin. Yung Spirit niya is na iwan dito sa atin. Sabi niya nga sa word niya na aalis siya, pero may iwan siya dito na katulad niya, na maging advocate natin sa mundong ito. And as na imbis na siya yung Jesus Christ na tao mismo yung magturo, maglibot sa buong mundo, yung Holy Spirit na nasa atin, yun yung gagamitin natin na ipasa din, i-share din natin sa ibang tao through the word. And yung sa first verse nga na, if you love me, keep my commands. And totoo, pag love mo si Jesus, you will follow His commands. Kung mahal mong Panginoon, you will follow His commands. And through His commands, doon mo makikita yung power sa word niya na magamit mo. And with the Holy Spirit, you will understand it and you will use that power na ma-influence sa ibang tao. Kasi without the Holy Spirit, yung word is yung tayo walang power. But with the Holy Spirit and with the word, yun, magagamit natin ng power na makakos tayo na mag-heal ng ibang tao, maka-ask tayo for blessings, maka-ask for tayo sa, katulad nung testimony ni Pastora na nakaraan na by the power of the Holy Spirit na kahit yung mga animals, kaya nagabow down sa kanyang presensya. Kasi yung presensya is with God. And napasalamat din ako na as an experience ko sa sarili ko na totoo, yung Holy Spirit is yung isa sa mga sa mga secret or isa sa mga key para sa mga Kristiyano na mabuhay na maging katulad ni Jesus Christ. Kasi kung tayo lang, di natin kaya sundin yung 10 Commandments. Yung sa Old Testament, 600 plus pa yung commandments. Mamamatay tayo. Pero pasalamat tayo kasi namatay si Jesus Christ para sa kasalanan natin. And we only need to follow what the Spirit tells us. And yun nga na kung ano yung ginagawa, ano yung dinidikta ng Holy Spirit, pakinggan mo, yun yung gawin mo. Kasi with the Holy Spirit, you can do anything. Ang intelligence mo ma-enhance. Maka-discern ka. Yung mga tama, yung mga mali na ginagawa mo, siya na mismo yung magko-condemn sa'yo, na i-correct ka niya. Na hindi ka na kailangan, kasi as a tao, kung ikaw, naghihintay ka lang ng tao na magsaway sa'yo, makasikreto ka pa, makatago ka ng sikreto, katulad yan. Sa mga bata dyan na mabait, sa school nila, katulad ko, madami akong sikreto na tinatago sa parents ko, katulad yan, nung high school ako na paalam punta sa school, pero hindi pala punta sa school, punta lang sa kompiteran, magala. Diba? Kaya natin magtago sa tao, pero sa Holy Spirit hindi. Kasi nasa atin siya. And yun yung isang bagay na pinapasalamatan natin ba? Na with the Spirit, doon ka mag-change as a person. And yun nga, yung isa din sa mga nabasa ko sa online na kailangan ba daw nila itigilin yung kanilang kailangan ba namin tigilan ang aming panigarilyo, ang aming pag-inom? Kailangan ba namin i-erase yung tattoo namin para makasimba, para makasunod sa Panginoon? Sabi ko sa inyo, di nyo kailangan tigilan yan kahit naninigarilyo kayo, kahit nagiinom kayo, punta lang kayo sa simbahan. Kasi yung Holy Spirit na mismo ang tatanggal niyan sa inyo. As long as you keep on hearing the Word of God, and eventually you will love God. Doon mo makikita na if you truly love God, you will obey His command. And hindi mo na kailangan, kasi as a tao, madami, lalo na sa ibang mga religion, kinokondemn nilang kapwa nilang tao na madaming tattoo, ba't nandito yun sa simbahan? Yung nagasabi niyan, chismosa rin. Ba? Pero with the Holy Spirit,
di mo naman mamalayan na yung mga old self mo mawawala lang kusa. Kasi mag-follow ka lang sa Kanya. And then, isa sa mga pasalamatan ko sa Panginoon na as ako, though I've done a lot of wrong things in my life din mula pa nung bata pa ako kasi syempre, naglaki ako sa simbahan, stricto yung parents. Yung mga stricto na parents, yung makakabuo ng mga good liars and mga bata na magaling magtakas. Yeah, sa stricto na parents, sasabihin ko sa inyo, na sa sobrang higpit ng parents, makagawa ka na ng mga rason na para payagan ka lang maglabas, di ba? Pero eventually, as I grow up, na maging testimony na din yun sa akin, na mapapasa ko sa mga younger generations. And yun nga, na pasalamat din ako sa Panginoon na isa ako sa mga na pili niya na maging example din kasi noon example din ako pero sa bad example. Lalo na sa aming magkakasmate, magsabi yung mga teacher na yung mga wag mo tularan, ako yung pinapatayo. Yung parating late, ako pinapatayo. Minsan absent, ako pinapatayo. Diba? Maingay, ako pinapatayo. Pero ngayon, tumatayo ako dito sa harapan nyo na nire-represent ko yung mga katulad ko na nagbago na. And sa mga, syempre sa world, hindi natin maiwasan. Syempre sa world, din natin maiwasan na may mga tao talaga na mag-throw ng hate, mag-comment. Syempre, hindi pa totally ako na nagbago. Ongoing yung process. Kasi katulad niyan, sa pag-learn natin sa kung sino si God, learning yung process, hindi yung I've learned God, I've known God. No, we are knowing Him. We are learning Him every day of our lives. As long as we live, hanggang buhay pa tayo, hindi natin fully understand kung sino talaga si God. So we keep on learning and every day magugulat ka every day God will give you new revelations in your life. And sa second verse na binigay sa akin sa Acts 13:9. Yes, and itong sa Acts 13:9, ito na yung result na pag-accept mo sa Holy Spirit in your life na Acts 13:9. Then Saul, who is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. Yung next niyan, 10, you are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of kinds of deceit and trickery. He was referring to Elmas, the sorcerer. And paano nasabi ni Paul yung ganyan na word? Kasi yung full siya ng Holy Spirit, kakatapos nila mag-fasting. And when you are full of the Holy Spirit, you can discern everything that was around you. Kahit yung tao na may tinatagong sekreto, you can discern that person. Makikita mo kung sino talaga yung nasa loob niya. And yun, through the Holy Spirit, it can help you na matulungan din yung mga tao na ganyan. And isa din sa mga na-experience ko din, na syempre, si Pastora, tita ko siya, and madalas din kami nagkasama na one time may problema kami sa bahay, na syempre, galing sila doon ni Papa sa Manila. May problema sa bahay, may nag-away-away doon. So, kami nagsundo sa kanila, ako nag-drive ng sasakyan. Pagdating pa lang sa airport, nakatitig lang si Mama sa akin na parang may sinasabi niya na may gusto kang sabihin sa akin, no? So, that is the work of the Holy Spirit na without telling her, alam niya na may problema ka, alam niya na may sasabihin ka sa kanya, alam niya ang lahat. Kasi yung Holy Spirit ang nadidikta sa'yo. And isa din sa mga maganda is when you have someone na yung ka-jive mo na I accepted Jesus Christ and the Holy Spirit is with me. Tintin has the Holy Spirit with her into. Connected kami, kahit di kami magsama always. We know what's going on with each other na alam ko kung may problema siya and I can pray for her. Alam niya na may problema ako, she can pray for me. And that's how yan yung yan yung nangyayari dito sa atin sa ministry na to. Once we are connected in line with the one Spirit and we follow God, surely wala talagang mahuhulog sa atin and walang magbabackslide. And ito nga, papasalamat din ako sa Panginoon na through this day, na with the Holy Spirit, na nakita ko yung pag-change ng life ko na noon, short temper ako. Hindi ako marunong magalit, pero madali lang akong mainis.
Tulad yan, sa mga kapatid ko, may dala akong kapatid. Yung isa si RJ, yung ikatatlo namin, yung ikadalawa, si LJ. Si RJ, may certain siya na behavior na ayaw ko parati. So, madali lang ako mainis, makasabi ako ng masasamang salita sa kanya, pero hindi ako marunong magalit. Kasi yung tao na galit, katulad yan, galit ako sa isang tao, hindi ko siya pansinin ng isang buwan, isang linggo, pero madali lang ako mainis. And as I keep on hearing the word, and yan nga, na sa ilang beses din na kina-counsel ni Pastora, na every time na natitrigger ako, there's something inside me na nagsasabi na, oh, kalma ka lang. Kapatid mo yan, oh, kalma ka lang. Kung ikaw magkamali, ganyan mangyari sa'yo. Anong reaksyon mo? Di ba? Ano ka din na, oh, sa simpleng bagay lang, nainis yung tao. And ganun din yung nangyari kagabi kay LJ, na may ginawa siya na syempre, sa kuya, ayaw ko na paluin na siya always. Gusto ko, ano na siya ba, kausapin. So, yun nga, yung ways na ganyan is, yan yung leading ng Holy Spirit sa'yo na imbes na magawa ka, imbes na makasala ka pa, bigyan ka ng solusyon na itong gawin mo, kausapin mo, tanongin mo anong problema. Hindi always na forcibly yung pag ano mo na, anong ginawa mo, anong magsabi ka kung anong problema mo. And through that, makita mo yung life mo magiging easy. And yun nga yung sa first service, yung sabi ni Pastora na yung mga problema dito sa mundo is madali lang na solusyonan with the Holy Spirit. Tulad niyan, hindi natin kailangan magbulad sa init para mag-earn ng money. Allow the Holy Spirit to tell you what to do. And doon mo makikita na sa simpleng bagay, sa simpleng pamamaraan, yung mga kailangan mo, provide niya araw-araw. So, that will be all sa aking part. And thank you. To God be all the glory po. Praise God. Palakpakan natin Palakpakan natin si Tintin at saka si CJ. Marami pa pong mga young people dito sa susunod na siyang magbibigay sa atin. Now, as a parent, I really grab the message about being strict, right? Kailan ba nagiging stricto yung parent? Yung tanong doon right? It's when ikaw na anak, hindi mo gusto yung gusto ng parent mo. Let's define that strictness. But anyway, what's the message for today? 2 Corinthians 5:17, kung sino man yung andyan na kay Kristo. Ang tanong, bakit hindi kay Jesus? Bakit kay Kristo? Dahil even Jesus, the highlight of the life of Jesus habang andito pa siya, si Kristo. Nakikita si Jesus, pero yung totoong power, si Kristo na andyan sa kanya. That's why if anyone is in Christ, because Christ is the main focus, siya yung focus. Bakit? Bakit resurrection? It's all because the highlight ng iniwan ni Jesus sa kanyang mga disciples at the time He mentioned, peace I leave you. Iiwanan ko kayo ng kapayapaan. In other words, the other words or the meaning of that is no lack. Walang pagkukulang. But what's the response na dapat ibigay ng mga disciples? It's faith. That's why kung ikaw, yung mention kanina ni Tintin, even how many days you participated during the Holy Week, and yet you did not put your faith. Everybody say faith. Hindi mo binigay yung paniniwala mo, ibig sabihin, hindi ka sumama. You did not put your faith on the works. When I say works, that includes the death, the burial, and the resurrection of Jesus. We must join Jesus. You cannot join Christ before resurrection. That's why the Word of God says, if anyone is in Christ, the product of the resurrection
is Christ will dwell in you. Palakpakan natin ang Panginoon. That's why if anyone is in Christ, he will become a new creation. Nakukuha ba natin yung mensahe na ang ebidensya na ikaw ay naniwala sa resurrection? Because the highlight and the message of resurrection is power. It's not all about Jesus being raised from the dead. It's all about the fulfillment of what Jesus told to His disciples. That you will do the same. Kung ano ang ginagawa ko, kaya niyong gawin. And you will go beyond what I am doing right now while I am with you. Did you get the point? Kasi it's the power that raised Jesus from the dead during the resurrection. It's the same power that will be deposited in your life if you will allow Him. Nakukuha ba natin? That's why there is a testimony. Testimony of what? Of the works of Christ in your life. Ano ba ang tinanggap natin sa mga buhay natin? Si Jesus ba physically? It's the Word. And according to the Word of God, Jesus is the Word. Hallelujah. That's why it's very important to accept the Word. And after accepting the Word, here comes a new opportunity for you. That's why ang tawag sa atin ay born again. Born again are those people born after the resurrection. Do you believe in that? Because we are now enjoying the product. It is not us who will be resurrected, but it is us who believe in the power of resurrection. That the Spirit, the Holy Spirit, na nag-raise kay Jesus from the dead, is now in us. Hallelujah! So, new creation. New creation in Christ must be evident sa buhay natin. Ibig sabihin, ano ba ang gawa ni Kristo sa buhay ni Jesus? That's the basic example. He is now gumagawa pa lang siya sa buhay mo. Right? Tapos niya nang gawin sa buhay ni Jesus. That's why we look at Jesus as our example. Example of what? Manifestation of the power of the Holy Spirit. Kaya nga pinakita niya sa atin ang halimbawa, si Jesus. Dahil andyan ang banal na Espiritu, naging makapangyarihan siya. After the resurrection, the promise had been told. The promise is now available. And what is this promise? It's not only one who will be the recipient of the Holy Spirit. Many people will become if you believe. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So Christ is the power that will lead you to a new you. Si Kristo ang mag-guide sa iyo. Kaya sabi ni CJ kanina, mayroong nagsasabi sa kanya, mayroong nagre-remind sa kanya. It's not you, it's the Holy Spirit that is working in you. Reminder is one way of telling you na dapat sanctified ka. Ano ba ang ibig sabihin ng sanctified? Sanctified, pwede natin siyang ma-relate. Integrate ko na lang kasi I want to share my revelation. Sanctified is related to the word holiness. Ang ibig sabihin po ng holiness is you are being set apart for a purpose. Nilagay ka sa isang bagay dahil mayroon ka ng purpose. Sabi ni CJ kanina, yung mga natutunan niya, it becomes an experience to him. And testimony na lang. Kasi out from that mess,
yung message sinishare niya na. Out from the test na sinusubukan siyang magalit, it becomes a testimony na sa lahat. Right? So Christ is the Holy Spirit. He is the power within you right now. The power of resurrection is when Jesus being raised from the dead. The power of Holy Spirit within you right now is that He will change you because He has a purpose for you. What makes me different from all the people having that secular job? Ano ba ang pagkakaiba ko? May pera naman sila, may trabaho, puro naman mayroong mga sasakyan. Ano ba ang pagkakaiba? God put that eternal purpose in you. It's your eternal purpose that will make you different out of all those people who are living in this planet Earth. That's why Pastora emphasized kanina, purpose. You have that purpose because you are now a new creation in Christ. God lead you to do your purpose in life. Kaya nga ang prayer ni Brother Imboy, Lord, kunin mo na ang lahat sa akin. Parang kanta. Kahit si Jinky, kunin mo na, Lord. Wag lang ang purpose. Because Brother Imboy knows, pag meron pa siyang purpose, hindi siya mamamatay. Amen! Hallelujah! So that is why ang tawag sa atin is Temple of the Holy Spirit. Tayo ay tinitirhan na ng banal na Espiritu. That's why ang tawag sa atin, you become holy. Pag sinabing holy, ibig sabihin, you are being set apart for a purpose. If you are doing your purpose wherever you are, whatever you do, you are holy. And what makes you holy above all? Because the Holy God is in you na. Did you get the point? This is the celebration of life. That's why I consider my life right now in Christ as fragile. You know what is fragile? It is vulnerable for destruction. It must be taken care of. It must be given importance, high importance. Because you are the target of the enemy right now. That's why you are fragile. Kailangan mong alamin sa sarili mo na ikaw ay dapat na iniingatan. And as long as you are doing the purpose of God in your life, you are always secure because God will always back you up. Palakpakan natin ang Panginoon. So lastly, let me share to you life experience. I have work. I do the ministry. I have responsibilities. But what lead me to manage all these things is the Holy Spirit that is within me. Wala kaming katulong. And that is why I praise God. Because life is not perfect. There is no perfect life here on earth. God designed it already na hindi maging perfect. Dahil kailangan natin ang perfect na Diyos sa buhay natin. And attached to that responsibility is your management. Paano mo ba binamanage yung buhay mo? That's why my prayer is not all about money. My prayer is wisdom and discernment. The same prayer that I am praying to God is the prayer for our senior pastor and to all the leaders. That whatever you have done to the life of King Solomon, bestow it, Lord, to every leader of this ministry. Because out from that petition that King Solomon asked from God,
follows all the riches. Right? Lord, sabi niya pa nga, paraphrase, bigyan mo ako ng wisdom and discernment for how can I lead these people? How can I bring glory unto your name? That's why I praise God. Yesterday, God connected me already to our new schools division superintendent, and he is very happy on what is happening right now in our school. Alam nyo ba, maraming achievement ang school. Mayroong first place, mayroong boy scouting, pero yung isa talaga na ina-appreciate niya, maganda yung spiritual empowerment program mo, si Ray. To God be the glory. And I am praying to God right now if I will invite him tonight. And I was asking God, because of course, we need to ask from God. Gaya ng sinabi ni CJ kanina, mayroong mag-i-instruct sa'yo, mayroong magli-lead sa'yo. Malalaman mo yan pag lead by the Holy Spirit. Paano? Kasi yung end niyan is victory. Amen? Malalaman mo rin pag hindi lead ng Holy Spirit yan, lead lang ng sarili mo. Anong ebidensya? Talagang maghihirap ka. Ikaw talaga yung magsusumikap. But if God will back you up, He will connect you to people. He will pour out that ideas, strategy. He will allow you to enjoy the wisdom beyond human wisdom. This is our life in Christ. We become a new creation because we are doing the purpose of God out from our old life before. Walang kabuluhan yung buhay natin noon. Masaya tayo, wala tayong pera, marami tayong pera, pero bakit malungkot tayo? Bakit wala tayong peace? Isda meron. Pero because God gave us the opportunity to join Jesus in His resurrection, hindi man gaano kadami yung pera natin ngayon, pero masaya tayo sa buhay natin. Amen? Are you blessed today? Did God encourage you in His message today? Let's enjoy life. Of course, we must manage it rightly. That's why management, to tell you frankly, hindi attached ng power na binigay ng Diyos kay Adan is the management. At the time, God pronounced to them, let them. Sinabi niya, let them, right? Kaya nga, nire-relate ni Pastora ngayon, yung parable of the minas, you remember? Babalik siya. Paano ba natin minanage yung buhay natin nang wala siya? Did God deserve a return of investment out from His resurrection? Dahil meron tayong malaking kiluhan. Iwasan nating sabihin ng Diyos, kinilo ka, ngunit kulang ang timbang. In other words, when we are now a new creation in Christ, we are always aware of our lives, of what we can bring to God in His glory and in His purpose. Kaya nga, we are now a new creation in Christ. The old life is gone. And the new life, attached to that new life, is the power and the purpose that God have for you. Are you blessed today? It's a venue for our young people to inform other young people. Hopefully that we will support this service because this is now their platform. A platform that will let the whole world, not only in Coronadal City, whole young people and the whole world
that there is always hope. You are not the hope of the nation, to tell you frankly. Unless you become a new creation in Christ, you will become the hope of the nation. It is only God who will lead us to our hope. Our hope is not only in this earth. Our fulfillment is not only in this earth that we have lots of money, we have a new house, a new car, everything. Fulfillment in life. Pakisabi sa katabi mo, it's all temporary. Our hope is our eternal life. That's our courage every day. Na parang iiyak ka na, parang magsusurrender ka na, yet you are being reminded that there is a life to come. That all of this suffering will come into an end and there will be a joyful celebration later on. Di ba hindi ka tumitigil? Walang tigil, walang patid. Dahil alam mo, the best is yet to come. If anyone is in Christ, the old has gone and the new has come. New creation, new opportunity, new purpose for a new you. Surely your life will be victorious. Praise God! Let's join and let's praise and give glory to God because alam natin na ang Diyos ay kasama natin at siya ay napakabuti. Hindi niya tayo iiwan. Dahil ang banal na Espiritu ay andyan na sa atin at siya ang maglilid, magaguide sa mga buhay natin para tayo ay makapagbigay ng biyaya sa ibang tao. And of course, we give God glory for all the things that He has done. Praise God. Hallelujah. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa, nagdadalak lahat ng iyong
God! Until next Sunday po, Taglish, remember, young people all around the world and even in Coronadal and South Cotabato, you are all invited to join. Surely, kayo nga ang pag-asa ng bayan kung si Kristo ay andyan sa inyo. Good morning everyone and to God be all the glory.